Alright, good morning. Ngayon, tuturo natin ngayon paano ka makakabili ng sarili mong domain. Kasi yung domain na yon, yun yung gagamitin natin para makagawa ka ng sarili mong website na magagamit mo para sa landing page mo. Okay, so ang gagawin ko, share ko lang sa yung screen ko. Okay, yan. Una mong gagawin, punta ka sa Google Chrome mo, search mo yung godaddy.com. Yan. Pagka-search mo sa godaddy.com, ang gagawin mo, sign in ka muna dito. Okay? Sign in ka sa Google account mo. Kagaya halimbawa ako, magsa-sign in ako dito. Yan. Sign in mo lang, click mo lang, fill out mo lang. Kung wala kang Gmail account, fill out mo lang ito. Pero kung meron ka namang Gmail account, pwede mong i-connect ito agad dito di kaya sa Facebook. Okay? Pero ako, ginagamit ko is Gmail account. Continue mo lang yan. Piliin mo lang yan. Tapos, after nyan, may account ka na sa godaddy.com. So ngayon, ang gagawin mo, kung mapapansin mo, makikita mo itong search, isi-search mo dyan kung anong klase, kung anong pangalan ng domain mo. Kaya hahanapin mo kung anong pangalan ng domain mo ang gusto mong gawin o gusto mong ikabit doon sa website mo. Halimbawa ako, pwede kasing gamitin mo pangalan mo o di kaya pangalan ng team mo o di kaya pangalan ng business mo, kahit ano. But for the sake of this example, ang pangalan ko ang gagamitin ko. Let's say for example, Romel Mignano. Search mo lang yan. Yan. Daming lalabas dyan, oh. Meron nga ditong romel.com. Yan. Tatry natin yan mamaya. Romel.com. Meron din dito romel.store. 67 pesos. romelmignano.site. 67 pesos. .shop. 94. Iba-iba yung presyo. Depende sa domain na bibilhin mo. Okay? So, ako, ang recommended ko dito, pwede itong romelmignano.site. Okay? O di kaya yung .online. Itong .online. Okay? Pero tingnan muna natin itong .com kasi mura kasi yung .com. 2 pesos lang. Pero tingnan natin kasi magbabago pa ang presyo nito. Ang gagawin mo, click mo lang itong make it yours. Yan. After that, click mo lang yung continue. Tapos, okay, wag mo lang piliin itong full domain protection. Okay na yan. Itong no domain protection lang. Tapos itong no thanks, tapos no thanks lang. After that, pwede mong i-click itong nasa taas, continue to cart, o di kaya itong nasa baba. Check natin kung ilang talaga yung presyo ng domain na yon. Kasi kung mahal, hindi natin kukunin yon. Okay. Yun, 2,000. 2,000 pesos yung subtotal. Pero kasi, good for 3 years kasi yan. Yung sa atin, 1 year lang. Tignan natin yung presyo kung ilan. 708 yung presyo. Medyo may kamahalan. Kaya, hindi natin kukunin yan. Okay, sige. Balik tayo doon. Balik tayo doon sa search. Ang bibilhin ko kasi ang mas mura is yung .online na lang. Pero kayo, kung may budget din naman kayo, pwede niyong bilhin yan. Pero ako, for the sake of example lang naman to, kaya papakita ko sa inyo paano lang ito bilhin. Yan, try natin itong romelmignano.online. Tapos make it yours, ganun din. Tapos, click mo lang yung continue. Right. Yun. Then, after that, check mo lang. Then, continue mo lang din. Tapos, pag click mo yung continue, mapupunta ka doon sa checkout. Doon mo na bibilhin yung domain mo. By the way, pwede kang gumamit dito ng Mastercard, pwede kang gumamit dito ng Visa card, pwede kang gumamit ng GCash, PayPal, pwede mong gamitin yon. Yan. Ito na, online.
1 year lang yung sa atin. Yan, 67 pesos lang, oh. Yan. Pag bibili ka ng domain, make sure na i-click mo dito. Tingnan mo kung hanggang kailan yung gusto mong bilhin. Pwede 10 years, good for 5 years, 3 years kung may budget ka. Pero ako, good for 1 year lang, okay na yan. 67 pesos itong domain na to. Kapag binili ko to, ito yung gagamitin natin, itong gagamitin ko para sa pag-build ng own landing page ko. Kagaya din sa inyo, ganun din gagawin nyo. Bibili kayo ng ganitong klaseng domain. Depende sa iyo kung anong pangalan. Kung pangalan mo, pwede rin. Mas maganda para branding na sa pangalan mo. Okay? Tapos, yun yung gagamitin natin mamaya. Sa next training natin, yun yung gagamitin natin para makagawa ka ng landing page mo. Okay? So, ang next step na gagawin mo, click mo lang itong I am ready. I am ready. Tapos, pipili ka lang dito, okay, sa billing. Sa billing information, ilalagay mo dito yung mga information mo muna. Okay, at tapos i-save mo lang yan. Yung mga needed, yung country, pangalan, contact number, yun lang yung pinaka-importante. Tapos yung address. Yan lang naman ang importante. Tapos i-save mo lang yan. Tapos, next is payment method. Marami kang pwedeng pagpilian dito. Pwede GCash, pwede rin yung PayPal, pwede rin yung Visa card o di kaya Mastercard. But in this video tutorial, tatry ko yung GCash ko sa pagbili ng domain na to. Kailangan may laman yung domain mo na 67.34 para at least pag nag-deduct, doon kukunin niya. Doon kukunin ni GoDaddy yung pangbayad mo. So, click mo lang yon. Tapos, ito, review mo lang. One item, subtotal 56, total 67 kasi may tax pa siya. Tapos, after that, complete purchase mo lang. Antayin mo lang. Yan. Sige. Anyway, recorded naman ang training na to. Pwede mo itong balikan if ever hindi mo nasundan. So, yun. Confirmation. Kailangan pang i-confirm. Kailangan pang i-confirm. Your order is pending until we receive confirmation of your payment. We email you when you can start using your product. Okay? Medyo ipaprocess pa nito. Medyo matagal. Pero pag GCash, pwede kayong gumamit ng ibang payment method. So ngayon, hindi siya gumana. Tatry natin yung iba nating payment method. Okay? Gagawin natin, type natin ulit, Romel Miniano .online. Search mo ulit. Tapos, ganun din yung ginawa natin kanina. Make it yours. Then after that, click mo lang yung continue. Tapos, tatry natin yung isa kong card sa pag-pay ng payment dito kay GoDaddy. Okay? Continue mo lang. Then, hopefully gumana. Pero kung hindi naman gagana sa inyo, try nyo lang yung other ways. Marami naman tayong pwedeng magamit sa pagbayad dito kay GoDaddy. Okay, click mo lang I'm ready. Then after that, edit mo lang itong payment. Yan. Tapos, ang gamitin natin, itong Amex. Itong Amex. By the way, yung payment method, pwede kang gumamit ng Amex. Itong Amex, American Express, doon ito sa GCash mo makukuha. Okay, meron kang virtual card doon at pwede mong magamit yon. So, pwede natin gamitin itong Amex. So, ngayon, ang gagamitin natin is itong Amex. Itong Amex na to. Okay, so ang tanong, paano naman makuha itong Amex na to? Okay, kung meron kang GCash, yan. Pero option lang to ha, ikaw bahala kung anong klaseng option yung gagamitin mo. Try mo lahat para makabili lang ng domain. So in this tutorial, try natin yung Amex. Okay, ang gagawin mo, okay, punta ka lang sa GCash. Yan. Punta ka lang sa GCash. Ito lang.
Yan. Dito sa GCash, itong profile na to, i-click mo lang. Tapos makikita mo itong My Link Accounts. I-click mo lang yung link, may link accounts na yan. Pupunta ka dito naman sa American Express Virtual Pay. Yan yung gagamitin natin. Tapos click mo lang yan, itong lalabas kapag tinik mo yan. Itong virtual card na yan. Ang gagamit natin dyan, yung card number, yung name mo, at saka itong code. Okay? Itong code na to. Gagamitin natin yan. Kaya, ang gagawin mo, okay, punta ka sa GCash, tapos i-click mo lang yan. Yun. So, ang gagawin mo after that, okay, add new card ka lang, tapos ilagay mo yung card number dito, yung expiry, yung month at year, tapos yung security code, i-click mo lang yung get a code doon sa may virtual card na yun at magsisend sa'yo through text messaging. Ito yung ilalagay mo dito. Okay, yung security code, tapos i-review order mo lang. After that, pupunta na yan dito. Yan, piliin mo lang yung Amex. Click mo lang yung Amex na yan, tapos review order. Make sure lang na may laman yung GCash mo. Okay? Tapos complete purchase. Yan. Processing na siya. Complete purchase. Kailangan yung laman ng GCash mo kasi doon kukuha yung fund itong si Amex. Doon sa GCash mo. After that, yan, boom. romelminiano.online is yours. Ibig sabihin, nabili ko na siya. Okay? So, nakuha ko na siya. Gawin mo, continue mo lang. Yan. Tapos, not now. Huwag mo nang i-publish. Not now. Pero ang magandang part dyan is sa'yo na yan. Okay? Ang gagawin mo, balik ka ulit sa GoDaddy. GoDaddy.com. Tapos, tingnan mo dun kung nandun na yung binili mong domain. Okay? Tingnan mo dun sa account. Click mo lang to, tapos, itong My Products. Yung My Products. Tapos, ito yung mga domains mo. Ito yung mga nabili ko ng domain before. Yan. So, hanapin natin yung romelminiano.online. Ito, oh. Itong romelminiano.online. So, ang next na gagawin mo dyan, okay, click mo lang itong DNS. DNS. Yan. Pupunta ka dito. Pag na-click mo yung DNS na yan, ito yung makikita mo. Yan. Ang gagawin natin, okay, papalitan lang natin itong CNAME na to, itong laman ng CNAME. Itong romelminiano.online, papalitan natin yan, i-edit natin yan, click mong edit na to. Yan. Tapos, i-delete mo yan. Tatanggalin mo yan. Tapos, ang ilalagay mo is ito. Itong dns.webcake.io. Make sure na i-record mo to, i-type mo to, kailangan kompleto yung mga dot na yan, kailangan kompleto. Tapos, copy mo lang yan, ilalagay ko yan din dun sa sa training site natin. Tapos, balik ka dun, ipi-paste mo lang yan dito. Yan. Pag na-paste mo na yan dyan, click mo lang itong save. Tapos, updating na yung DNS record mo, yun, success. Your DNS record has been updated successfully. Tapos, after that, ang gagawin mo, add new record ka lang. Add new record ka. Tapos, choose an option, itong A lang. A ang lalagay mo. A. Tapos, itong name naman, itong @ Okay? Kung wala dyan, itatype mo lang yung @ Type mo lang yung @ Yan. Tapos, itong value, itong pinaka-importante. Itong IP address ng website mo. Ang gagawin mo, okay, i-save mo rin ito. Save mo rin ito, itong 113.20.119.31. Okay? Yan yung gagamitin natin as IP address ng website mo. Gagawin mo, copy mo lang yan, make sure itong record na to, i-post mo, tapos i-type mo to, tapos i-copy mo yan, at yun yung lalagay natin dun sa value dito. I-paste mo lang yan.
Yan. Tapos, itong TTL, gagawin mong custom. Tapos, sa default, itatype mo lang dyan 600 seconds, yung default, para mabilis. Yan. Tapos, isa-save mo lang yan. Yun. So, pag na-save na siya, okay? Pag na-save na siya, ang next na gagawin mo, i-check natin kung na-authenticate na ba yung domain mo. Ang gagawin natin, new tab ka lang, mag-open ka lang ng new tab, tapos type mo lang sa google.com, tapos i-type mo lang dito DNS checker. Tapos itong DNS checker na to, i-click mo lang yan. And then after that, titingnan natin kung available na ba yung site o yung domain mo worldwide. So ang gagawin mo, ita-type mo dito yung domain na binili mo. Ang binili na domain ko is www.romelminiano.online. So ita-type mo lang dyan yung binili mo, o di kaya naman ipi-paste mo lang. Okay? Ito, ipi-paste mo lang yan. Copy mo lang to. Tapos ilagay mo dito. Yan. Lagyan mo rin ng www. Yan, para sigurado. Then after that, i-search mo lang. Tapos lalabas na dito. Tingnan mo. Kung mapapansin mo, yan. Mapapansin mo, medyo aabot ito ng yung iba isang araw yung pag-authenticate nito. Pero madalas, merong mga instances, 30 minutes, kaya nang ma-authenticate ang domain mo. Papansin mo mga X pa ito, yan, kasi hindi pa siya available. Pag nagkaroon na ng check yan, lahat naging check na yan, ibig sabihin pwede nang makonect itong domain na to dun sa website builder na gagamitin natin, which is yung tuturo ko next. Yan, antayin mo lang kapag authenticate mo na. Okay, search mo lang ulit. Bantayan mo lang. May mga check na yan. Pag may mga check na yan diyan, ibig sabihin resolved na yan. Okay? Pwede mo nang magamit dun sa next training natin. So hopefully nasundan mo itong training na to kasi after nito, ang gagawin na natin, i-connect na natin itong domain na to dun sa landing page na gagawin natin para makapag-rank ka na ng sarili mong business. Okay? So antayin mo lang. Most likely, tumatagal to 1 oras, 2 oras, depende lang sa bilis ng pag-propagate, pag-authenticate. Okay? Antayin mo lang, ganun talaga, kailangan talaga mag-intay. Okay? So, yun. From time to time, i-check mo lang yan kapag may mga nag-check na. Okay? So, yun. Sa ngayon, hantayin mo muna. Pag naging okay na to, pag mga check na itong lahat ng to, saka tayo magpo-proceed dun sa next training. Okay? So hopefully pag natapos mo ito, i-proceed mo agad yung next training na nalalagay ko dun sa ating training site. Okay? So yun. Thank you.